Magandang araw mga kaibigan, lalo na sa aking mga masugid na taga-subaybay. Pag-usapan natin itong nangyari sa isang guro na namatay o pumanaw habang nagkakaroon ng classroom observation. No? So, ibig sabihin, nakaschedule siya for CO o COT, classroom observation. So, ang tanong, ang classroom observation nga ba ang sanhi ng kanyang pagkamatay? O yung sabihin natin, o yung sa aking palagay, o yung hindi magandang sistema na o hindi magandang pamamalakad sa Department of Education. No? So, una, pag-usapan natin itong classroom observation. Ano ba itong classroom observation? Ang classroom observation, mga mahal kong kaibigan, ay ito yung tuwing taon, kaming mga guro, kaming mga pampublikong guro, no, dapat meron kaming 4 na classroom observation. Ibig sabihin, yung master teacher namin, no, oobserbahan kami kung paano kami magturo. No? So, 4 na beses yun. No? Isa sa first grading, second grading, third grading, hanggang fourth grading. So, ngayon, ang classroom observation, napakadali lamang, sana, no? Pero, ang nagpapahirap dyan, yung mga papel. No? Kasi bago ka uobserbahan, kailangan mo munang, number 1, gumawa ng lesson plan. No? Detailed lesson plan. Ibig sabihin, kompleto. So, pati yung mga sasabihin mo, dapat nakasulat dun sa lesson plan. Number 2, dapat magsumite ka ng mga forms, yung MIS forms. No? So, dyan sa MIS forms, nakalagay dyan, kung yung mga competency o yung standard na hinahanap sa isang professional na guro ay nagawa mo ba o hindi, at saan banda ng yung pagtuturo makikita o matatagpuan yung mga competency na yon. So marami yon, no? So isang form yon. Tapos pangalawang form, MIS4. So kung ano yung hinahanap ng MIS3, ganoon din yung hinahanap ng MIS4. So diyan pa lang parang may red tape na no? Parang dumoble na yung trabaho. No? So kailangan mo nang gumugol ng oras. No? Tapos meron pang pre-reflection. So reflect mo, no, kung anong mangyayari. So i-imaginein mo, no, iisipin mo kung ano ang mangyayari sa oras ng iyong classroom observation o yung pagtuturo na kung saan panunuorin ka ng yung master teacher. Tapos meron ding post reflection, no. Ibig sabihin doon, isusulat mo kung ano sa iyong palagay, no, ang nangyari sa classroom observation o ano nangyari doon sa panahon na inoobserbahan ka ng yung master teacher, no. So pagkatapos noon, meron pang bago ka pa obserbahan, meron pang pre-observation. So makikipag-usap ka sa master teacher, no? Titingnan niya yung mga forms mo kung nagawa mo ba o hindi. Pagkatapos ng classroom observation, pag-uusap uli kayo na ito yung resulta, no? Ito yung grado na binigay ko sa iyo, no? So sa madaling salita, no, ang nagpapabigat diyan yung mga dagdag trabaho, yung mga paperworks. Sino ba nakikinabang diyan? Sa akin palagay, yung nakikinabang diyan yung mga nasa itaas, no? Kasi tatanggap na lang sila ng mga reports na teacher mismo ang gumagawa. So, ibig sabihin, kung gaano karami ang estudyante ng isang guro, ganon din grabe ang papel na tatrabahuin. Ganon din karaming reports, no? O administrative works. Ibig sabihin ng administrative works, yun yung parang trabaho ng mga sekretarya, no? Mga reports, kung ano-ano pa, no? Ng mga forms na kailangan mo isubite. So, yung nasa itaas, no? Ayahay na, sa aking palagay, ayahay. Yung parang sitting pretty na, no? Wala na silang gagawin kasi teacher na mismo yung gumawa para sa kanila. Bakit ko nasabi ito? No? Kasi pagkatapos ng isang school year, merong IPCRF, no? Na imbisa na sa aking palagay na yung gagawa niyan ay ang master teacher o yung mas na nakakataas, no? So kami mismo ang magbibigay ng grado para sa aming mga sarili na lalabas doon sa individual performance, no? Sa bali yan yung grado namin. Kung sa estudyante pa, yan yung pinaka-card namin, no? Na nagpapakita kung magaling ba kaming guro o hindi. So kami mismo ang gagawa, no? Kami mismo ang gagawa ng mga salaysay, no? So ilalagay namin sangkatutak, no? Sangkatutak na trabaho, no? Kami mismo ang magbibigay ng grado para sa aming sarili sa pagtuturo, no? Kami magbibigay ng grado diyan sa management, no? Sa paano ba namin na hinahati ang aming oras, no? Sa yung aming pag-uugali at iba pa, no? So yun, kami mismo ang gumagawa. So yung master teacher, pipirma na lang at saka yung school head, no? So maliban diyan, napakarami pang papel ang ginagawa namin. Yung examination. Yung examination, bago yan ibigay sa mga bata, no? Hindi ko lang alam sa ibang school, baka hindi nyo ito ginagawa, no? Pero sa school na pinapasukan ko is talagang stricto, no? Yung examination paper, yung questionnaire, no? Merong sinusunod yan na format. Dapat sang-ayon yan sa standard o batayan na hinahanap ng Department of Education. Meron pa yung table of specification. So aling katanungan dyan ang sumusukat sa partikular na kakayahan ng bata, ganito, ganyan, at iba pa. No? So napakarami. Yan. Pagkatapos niyan,
Pagkatapos ng exam, gagawa pa kami ng survey kung ilang porsyento ng mga bata, no, ang nakapasa. Hahanapin pa namin yung mean, median, mode, no? Alin ang pinakamarami pumasa, ilang porsyento ba ang pumasa, ilang porsyento ang hindi pumasa, no? Statistics, ipapasa namin yan, no? Tapos yung mga materials, i-upload pa yan sa learning resources. Tapos kung meron ka pang coordinatorship, ibig sabihin hindi yan pagtuturo, kundi office work yan, trabaho yan, na sa parang namamahala, parang kang manager, supervisor, no, ng mga teacher, no, na kailangan mong bantayan sila, paalalahanan, ganito, ganyan, gagawan mo pa yan ng report, no. Tsaka, kung coach ka, at kung coach ka pa ng, maliban sa coordinator, ang isang guro ay maaari ding bigyan ng obligasyon na maging coach. Halimbawa, coach ka ng arnis, ng sabihin natin, sipak takraw, boxing, taekwondo, at iba pang sports. So, dyan sa sports, napakaraming trabaho dyan. Gagawa ka ng parents consent. So, kung ilang manlalaro mayroon ang sports po, ganun karaming parents consent ang gagawin mo. Tapos maliban dyan, may mga forms pa na kailangang ipasa sa division. Ikaw lahat gagawa niyan, no? Profile ng mga manlalaro, no? Yung kanilang mga impormasyon. So, ikaw rin gagawa niyan. Pagpapa-medical sa mga manlalaro, ikaw din ang gagawa niyan. Tapos, kailangan mo rin maghanap ng, kung hindi ka marunong sa sports na hinahawakan mo, kailangan mong maghanap ng official, mga officials like referee, yung talagang lisensyadong coach na tutulong sa iyo upang mahasa ang kakayahan ng bata sa sports na kanyang pinili. No? So, trabaho mo yan. Tapos, sa training nila, sa practice nila, kailangan mo pa silang bantayan dahil bawal, no? Bawal ang mga bata na mag-practice na wala ang guro. So, kung napakarami kang takdang aralin na ibinigay sa iyong mga estudyante, halimbawa, meron kang estudyante, 500, humigit kumulang, no? Sabihin natin, tapos may pinagawa kang takdang aralin, may pinasulat ka, may pinagawa ka sa kanila. So, hindi mo yan matcheckan o hindi mo yan magagawa sa oras na nagbabantay ka sa mga manlalaro. Di ba? So, diyan pala may stress ka na, papagod ka na kasi matatambakan ka ng trabaho. Hindi mo maasikaso ang ibang mong trabaho. No? Tapos maliban dyan, mayroon ka pang pagtalakay sa mga lesson na yung ituturo. Di ba? So, grabe na ang stress. No? Dahil dyan, sa sobrang dami ng trabaho, sa sobrang dami ng mga reports, tapos paminsan-minsan, may mga forms pa, no, na kailangan mong gawin. Halimbawa, ang division may ipapagawa. Okay, lahat ng teacher, kailangan nyo gawin to. Ulitin nyo ang pagsulat ng pangalan nyo, ng anong natapos yung kurso, at iba pa. Tapos, ano pa ba, sabihin natin, mayroon pang mga aktibidad, no, na lahat ng, halimbawa, mga teachers, kailangan sumayaw, no? Kailangan sumayaw dahil mayroong okasyon, no, na dadaluhan ng, sabihin natin, halimbawa lang, SDS. So, ganyan. At saka, halimbawa, mayroong mga training, no? Mga training, mga PTA meeting, at iba pa. At kung ano-ano pa, no, na mga aktibidad na maisipan ng division. So, doon napupuruhan ang mga teacher. Dahil sa sobrang dami ng trabaho, meron pang mga deadline, meron pang meron pang, sabihin natin deadline, kailangan ipasa mo ito sa takdang oras. So, ikaw talagang hahabulin mo para hindi ka mapagalitan o para hindi makompromiso ang iyong trabaho. Kasi bahagi ka ng civil service kapag hindi mo yan nagawa, maaari kang kasuhan dahil dereliction o pagpapabaya sa trabaho. So doon pa lang, may stress na teacher sa sangkatutak na trabaho. Dahil dyan, ang mangyayari sa teacher, magkakaroon ng stress eating. No? So para makalimutan niya yung mga, sabihin natin, para makalimutan niya yung pagod, doon niya bibili siya ng pagkain o sabihin natin, ililihis niya ang kanyang atensyon doon sa mga trabaho na kanyang pinoproblema. So para maaliw siya, no? Makalimutan niya yung pagod. So kailangan niya meron siyang kinakain, no? So kalimitan sa mga kinakain ng mga teacher na nai-stress yung mga hindi healthy, no? O yung mga pagkain na delikado sa kalusugan, yung mga halimbawa, yung mga matatamis, di ba? Mga maalat, no? So tapos sa sobrang busy ng teacher kahit Sabado Linggo, gagamitin pa yan, no? Ng teacher yung Sabado Linggo sa paggawa ng mga reports at iba pa. Doon nagkakaroon ng pagkakataon ng teacher na ihabol yung mga gawain na kanyang naiwanan, no? O napabayaan dahil sa may iba siyang trabaho na inasikaso. So gagamitin niya yung Sabado at Linggo para maihabol niya yung trabaho na kinakailangan, no? Na hinahanap sa kanya, either ng school head o kaya ng division. So sir, bakit hindi kayang gawin ng teacher yan during weekdays? Bakit hindi kaya yan gawin ng teacher Lunes hanggang Biyernes? Kasi kung Lunes at Biyernes, may klase ang teacher Puno ang kanyang schedule. So,
kailangan niya magturo. Nagtatalakay siya, no, ng leksyon. No? Nagtuturo siya ng leksyon. So wala siyang oras para mag-type o magtrabaho sa kanyang laptop. So kung kaya, yung mga trabaho na hindi niya magawa kasi hindi mo naman pwedeng hatiin yung sarili mo, no, sa dalawang piraso, yung isa nagtatrabaho sa laptop, yung isa nagtuturo. So doon siya babawi sa Linggo. Kung dahil diyan, hindi na nababantayan ni teacher yung kanyang kalusugan. Wala na siyang oras na bumisita sa doktor, magpa-check up, o kaya sabihin natin, o kaya magpahangin man lang. Wala na, sobrang tambak ng trabaho. Kasi sa papublikong paaralan, sa aking personal lang na pananaw, sa aking personal lang na opinion, tatambakan at tatambakan ka ng trabaho hanggat gusto nila. Take note, hanggat gusto nila. No? Kaya para sa akin, yung nangyari sa guro na namatay, actually hindi lang siya, no, napakarami na. Yung iba hindi lang na ibalita, no, hindi lang na bigyan pansin, no. Napakarami na. Halimbawa, yung kasama ko sa trabaho namatay sa diabetes. Teacher din yon. 43 years old kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito, nung nakarang buwan, school head, namatay din. Sa oras din yata ng trabaho, kung hindi ako nagkakamali, napakarami ng teachers na namatay sa oras ng trabaho dahil sa stress. So ngayon, kung ako tatanungin, ano ang magandang solusyon para mapangalagaan ang kalusugan ng teacher? Number one, para sa akin, alisin yung aristocrats o monarkiya. Kasi para sa akin palagay lamang po, huwag niyong gamitin laban sa akin kasi personal opinion ko lamang, hindi ko sinasabi na ganito talaga. Para sa akin, sa Department of Education kasi, yung mga pamilya na nakaupo na sa posisyon, no, pinipili na lang nila yung mga teacher na tatambakan nila ng trabaho, yung mga anak nila, nilalagay na nila sa mga matataas na posisyon na kung saan ay hindi na gaano karami ang trabaho. No? Ayahay na, no? Pabanjing-banjing na lang. Ganun. Tapos sa promotion, inuuna din nila. Sa aking palagay, parang nagkakaroon na ng palakas at system. So kung hindi nila kapamilya, hindi close sa kanila, talagang i-etchapwera kanila. So uunahin nila yung mga malapit sa kanila. Which is, hindi na nakikita ng nasa itaas, lalo na ng central office. So ang resulta, parang isinuko na ng central office, parang o ng presidente o ng Secretary of Education, ang kapangyarihan na mamahala sa eskwelahan o sa schools division office sa mga grupo ng mga pamilya. So yung mga tumagal na sa Department of Education, feeling nila sila na yung may-ari ng eskwelahan o kaya ng schools division. So kung mayroon kang reklamo, talaga magagalit sila, no? Ayaw nila na magreklamo ka, ayaw nila na sabihin natin, ayaw nila na may marinig na hindi nila gusto, no? Ganito ganyan. No? So feeling nila entitled na sila, feeling nila sila na yung hari at reyna ng eskwelahan o kaya ng schools division. Sa aking palagay, po lamang ha. So halimbawa nito, yung school head o school principal na namaril sa Hinubaan, kung inyong maalala. No? Hindi niya naman gagawin yon kung ipinadama sa kanya o ipinaalala sa kanya na hindi niya pag-aari ang eskwelahan o kaya naman pinaalala sa kanya na siya ay nasa serbisyo publiko, siya ay isang sabihin natin, isang public servant. No? Isang sabihin natin, ano ang servant? Sabihin natin, isang alipin ng taong bayan. No? Isang alipin ng taong bayan. Kung ipinadama sa kanya yan, sa pamamagitan ng paglipat sa kanya sa iba't ibang school, para hindi siya magkaroon ng familiarization, para hindi tumatak sa kanyang isip na pag-aari niya na yung particular na eskwelahan. Dahil pag nilipat-lipat kasi marirealize, no, maiisip ng isang tao na ay meron palang nakakataas sa amin na siyang nagbabantay sa aming mga ginagawa dahil hindi pala ito pag-aari ng aming pamilya kasi inaalis kami sa sa pwesto, inaalis kami sa isang lugar, papunta sa isang lugar para sa kapakanan ng karamihan. So ganun, no? Dapat tanggalin yung monarchy style na yung mga magkakapamilya sa isang schools division, dapat itigil na yan. Dapat ang mga personnel department para maiwasan yung favoritism o yung sabihin natin, no, yung palakasan, sa aking palagay, yung mga personnel i-reshuffle. Halimbawa, yung schools division na to at saka schools division na to, magkalapit lang naman. Yung mga personnel dyan, ilipat dito. At ang personnel dito, ilipat dyan. No? So para panibagong division na naman, panibagong environment, no? Panibagong lugar na naman ang kanilang hawakan na wala silang impluensya. Kasi kalimitan doon sa mga nakaupo sa personnel ay may impluensya doon sa lugar na pinapasukan nila kasi yung kalimitan sa mga personnel is mga mga residente din ng lugar na kung saan yung schools division. Ibig sabihin may koneksyon sa mga politiko at iba pa. So nai-impluensyan sila kung hindi ako nagkakamali. Saka may mga pamilya din sila na nandyan. Pero kung ilipat mo yan, mawawala na yung impluensya. Magiging professional na sila. Kung kaya talagang kung ano yung nasa patakaran, kung ano yung nakakabuti, yun ang gagawin nila. Dahil wala na yung impluensya nila eh.
wala na yung personal na interest nila na, dapat yung kapatid ko ganito, ito yung palagi kong ipopromote, ito ang ilalagay ko sa mataas na pwesto kasi yung pwesto na to, kaunti lamang ang trabaho, yung mga ito, hindi ko kakilala, hanggang teacher 1 na lang kayo. So, ano pagka ganyan ang senaryo, nagkakaroon ng sistema ng monarkiya, no, o feudal system, no, para ng hari at reyna ang dating eh. Pero kung mailipat yan sila, hindi na nila yan kayang gawin dahil wala na silang pamilya eh, sa lugar na lilipatan nila. Yun ang unang suggestion o aking mungkahi.